Hello guys, I'm Carlene. Alam kong hindi mo ako kilala, pero kung gusto mo ako makilala, watch this video. Nung araw ngang to ay medyo kapoy-kapoy ako, kaya naman pagkatapos kong magpaaraw ay humiga ulit ako dito sa may kama dahil gusto kong manood muna ng K-drama. At nung makatapos nga ako ng isang episode ay tinawag ako ni mama, isampay ko daw tong mga damit na kanyang nilabhan. At kahit nga kapoy na kapoy ako ay kinailangan ko nang bumangon dahil magtatanghali na, kaya isinampay ko naman itong mga nilabhan ni mama at pagkatapos naman nito ay magluluto na ako ng ulam. Tinanong nga ako ni mama kung anong gusto kong ulamin. Sabi ko sa kanya ay kahit ano basta may something na gulay. Kaya agad naman si mamang pumunta doon sa may bilihan para magtingin kung ano yung mga pwedeng lutuin. At pagdating naman niya dito sa bahay ay tuwang-tuwa ako dahil naisip ko na agad kung anong luto yung gagawin ko sa biniling gulay ni mama. Bumili siya ng pechay, sitaw, at kaunting pork. Huh? Okay, noong mga panahong to ay si mama yung nagkakayod ng nyog. Tuwang-tuwa ako sa kanya dahil napakagaling naman niya magkayod ng nyog. Kaming dalawa nga lang pala ni mama yung tao sa bahay. Wala pa si papa dahil nagwo-work pa. Habang nagkakayod nga si mama ay sinabayan ko na siya sa mga paghuhugas ng gulay. Hinugasan ko na yung mga gulay na dapat hugasan katulad ng sitaw, pechay. Noong mga oras ngang to ay nag-umpisa na akong maggayat ng mga dapat gayatin. Nagayat na ako dyan ng baboy, itong sitaw, pechay at mga sibuyas, bawang, para mamaya ay magigisa na lamang ako. Noong mga oras ngang to ay binibilisan ko na yung kilos ko dahil tanghali na. Kailangan maluto yung ulam before mag-11. At iniisip ko nga kung dadamihan ko yung sili dahil sa totoo lang gusto ko yung mga pagkaing sobrang hanghang. Pero kasi si kuya nagagalit pag sobrang anghang naman ang niluluto ko. Sabi niya kakain na nga lang daw nagpaparusa pa sa sarili. At nung mga oras ngang to ay pumunta dito si Tita Sale nakikipagmarites kay mama. Sabi nga niya ay videohan ko siya at gusto niya makita yung mukha niya sa aking vlog. Nahiwat nagayat ko na nga lahat pero naiwan pala tong sibuyas at bawang. Kaya naman inagaw na sa akin ni mama ang paggagayat ng bawang para nga mabilis nang matapos itong paghihiwa at nang makapagisa na din. After naman makapaghiwa ng sibuyas at bawang ay nagpiga na ba ng nyog? Naglamas, basta gano'n ang nyog. At nagpainit ako dito ng kawali at naglagay na din ng mantika. At nung mainit nga ang mantika ay sinunod ko na itong kaunting pork. At sabi ni mama ay sunog-sunugin ko daw ng kaunti itong baboy na ito para naman masarap-sarap kainin. At nung masunog-sunog na nga to ay sinunod ko ng bawang. At susunod ko na rin dito ang sibuyas. Sinusunog-sunog ko lang yung bawang dito para naman masarap-sarap. At ito, sinunod ko na yung sibuyas. At maya-maya ay pagmimixin na natin silang tatlo. At ito, minix ko na nga. Alam niyo ba guys, gusto ko talaga yung mga pagkaing sobrang anghang. Dahil pag yung plain lang, parang ganyan, ay parang boring sa bibig. Pero okay lang din naman. At nung mga nagisa-gisa ko na tong mga... ano ba? Okay, katapos ko naman igisa yung baboy. Wait lang guys, nahihirapan ako sa mag-voice over. So, after ko nga magisa yung baboy sa sibuyas at bawang, ay sinunod ko na tong sitaw. At sabi ni mama, ay palambot-lambutin ko muna daw yung sitaw bago ko ilagay yung gata. Napadami nga yung paglalagay ko dito ng gata dahil naman sobrang dami. Sabi ko nga kay mama, gusto ko ilagay talaga yung yung buong sabaw ng nyog na puti. Yung gatang nyog. Ano ba? Sabi ko kay mama, gusto kong isabaw lahat. Para naman, kahit yung sabaw na iulam ko, diba? At after nga sumulak, ay nilagay ko na yung sili na green at saka red. So, sinundan ko na din yan ng paglalagay ng patis at paminta. Dahil naman, tanghali na nga para mabilis na. Sabi ni mama ay iga-igahin ko nga lang daw yung sabaw dito. At yung maiga-iga naman, ay dinagdagan ko nga ng sabaw, ay naparami naman sa paglalagay ng sabaw. Kaya sabi ni mama, bakit ko naman daw nilahat yung sabaw ng nyog? Yung pinagataan ng nyog. Ayan, nahihirapan tuloy ako magpaiga ng sabaw. At nung medyo maiga-iga na nga, ay naglagay din ako dito ng pechay. Sabi nga ni mama, pechay na lang yung ilagay kasi walang mapagkuhanan ng malunggay. At ito, hinalo-halo ko lang. At pagkatapos ay pinatayan. Nilagyan ko na ng suka. Konting suka lang yung nilagay ko para hindi agad mabilis mapanis. At ito, pinakulo-kulo ko lang ng kaunti at maya-maya ay luto na. At nung naluto ng ito ay kumain na ako. So habang kumakain ako, sabi ko, parang lasang luya. Ayun, narealize ko na hindi ko pala nalagyan ng luya. At nung hapon naman ay nagaya ako sa mga pinsan ko na mag-jog kami. At naging tatlo yung kasama ko, si Honey, si Cesar, and si Shane.
At ito, nung mga oras na to, ay nasa may Navotas na kami at naglalakad pa rin. Hindi kasi kami magad makatakbo, sobrang dami ng sakyan kasi nga uwian. Kaya naman, sabi ko ay mag-walking muna tapos pagdating sa may BGC, ay tatakbo na kami. Nung mga oras ngang to, ay nararamdaman ko ng pagod si Shane. At yung favorite part ko pag naglalakad here sa may Caloocan ay yung dinadaanan kong madaming bulaklak. Favorite ko talaga yung mga bulaklak, lalo na yung pink. Sobrang gandang-ganda ko. And nung mga oras nga to ay medyo gabi na, kaya naman nagmamadali na rin kami para hindi kami gabihin sa pag-uwi. Sabi ko, ang ganda naman ng sunset and yung paligid here. Ano ba? Umaga pa nga lang ay nagkikrave na ako sa iced coffee. Kaya naman sabi ko sa mga pinsan ko, after naming tumakbo, ay pumunta kami sa kapihan. Yan kaya. Hindi na siya hindi naman sakit yung tiyan ko eh. Oo nga eh. Nung makarating nga kami dito, ay nagpahinga ng saglit yung mga pinsan ko at nag-water break. Ito sila, si Honey May and si Shane. Si Cesar nga pala ay nag-start ng tumakbo, iniwan na kami. Kaya nung dumating kami dito ay kanya-kanya na kaming takbo. Yung goal ko nga pala ay maka 10 kilometers and yung pinsan ko naman ay 5 kilometers lang daw. And after naman naming tumakbo, ay ito, pumunta kami sa may Kapit Quezon dahil gusto nga naming magkape. Ayan, naghihintay kami dito ng aming order. And nung mga oras na yan ay tinitingnan ko if okay lang yung sarili ko kasi nga sobrang haggard na ako nung mga tumatakbo kasi sobrang pawis-pawis. Kaya ito, habang naghihintay kami ng order, nagkwekwentuhan muna si Cesar and si Shane and ito, vinidyahan ako ni Shane. And yung dumating na nga yung order namin, nagkwekwentuhan pa rin kami ni Honey May. May mga pinapakita siya sa aking pictures and sobrang tawang-tawa naman ako. At kaya naman sabi ni na Shane ay tama-tama na ang pagchichismisan namin at kumain na kami. Ito nga pala yung paligid namin dito sa may kape at keso. Ito nga pala yung mga order namin. Isang Spanish latte para kay Shane. Ito naman yung para kay Cesar. Tapos yung order naman namin ni Honey May ay parehas. Caramel macchiato. Yan, parehas kami. Isang iced caramel macchiato para sa pusong sumisay. Charing! At ito naman, nung natapos na nga kami magkape, ay naglakad naman kami papunta sa paradahan. Yun lang, bye!